mali yung sinasabi nila na typo error lamang or mathematics. Bakit hindi na lang nila i-admit na nagkamali ang BICAM report? Hindi nila masabi yon kasi it creates a lot of problems. Because technically, hinaing nila sa presidente ang isang dokumento na hindi nila lininis. I call on the executive secretary, siya yung gatekeeper dyan, at ang DBM secretary, sila ang gatekeeper dyan, para i-ensure yung kopya na enrolled copy ay pareho dun sa BICAM report. So, klarado, may failure. Huwag na natin lokohin kasi ang dokumentong kumakalat ngayon may pirma. Ang dokumentong kumakalat ngayon may blank. Yung una mo nang naging pahayag pangalawang pahayag ng executive secretary. Kasi nung una, dumipensa sila. Kaso nga lang, ang kanyang pagdepensa doon siya sa GAA. Pinatungkulan nila GAA. No, ngayon, doon sa ikalawang pahayag na ng executive secretary, tila umiwas na siya at parang sinabi niya, ay, wala na kami. Hindi nakasama si BBM dyan. Kasi BICAM report yan eh. Kung may blanco man dyan, kung may problema, sa Kongreso na problema yan. Ito ba'y tingin mo rito parang inamin na nila na meron talagang problema doon sa BICAM report? Admar, sa tingin ko clearly mula December 11 na nagbotohan patungo sa pagpirma niya malapit-lapit sa dulo ng December, nakikita natin tayo ay nasa pangatlong linggo ng Enero, pero lahat consistently nag-e-evade. Diba? May kanya-kanyang version at hindi rin sila nag-uusap para mapaayos sa taong bayan kung ano talaga ang nangyari. Ang nakakatawa dyan, parang ang trato nila sa taong bayan, mga tanga, na kung anong sabihin nila, yun. So meron kang version ng executive na paiba-iba na hanggang sa ang presidente nagsabi, we need an optimal way of doing the budget. Kung hindi pala optimal, ba't mo pinirmahan? So makikita natin, alam mo sa ating proseso, meron namang i-check mo yan eh. I-check. Kaya nga merong bicameral at from bicameral enrolled and then si presidente. So clearly, may nagmanipula, no? So itong mga sinasabi dun sa tanong mo, itong mga sinasabi nila nagpapaikot lamang at nagpapatunay na ayaw nila maging transparent at maging accountable sa taong bayan. Now ngayon after nito, kasi meron na ring mga medyo dumipensa doon sa budget. Meron lang parang hindi direkta talaga kasi maiipit talaga sila. Senador Gatchalian nagsabi, nagdepensa na wala namang anomalya, wala namang mali doon. Here comes nung bago matapos ang last week, hinabol ng media itong si Congresswoman Kimbo at tinanong, pwede naman niyang sabihin yes or no agad, no? Kasi nito 1 week na ito matapos na sinabi ng dating Pangulo at ni Congressman Sid Ungab, at kung wala man, pwede namang diretso na sabihin, hindi, mali yun, ganyan. Or baka ang iba naman ang iniisip, naghahanap pa lang siguro ng sagot. Hindi siya sumagot noon at sabi lang, sa Lunes na lang magbibigay ng pahayag. At kahapon nga, ang sabi dito, i-quote ko lang siya, notwithstanding the typo errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, authorized ang technical staff ng both House at Senate to make all these necessary corrections. Typo errors lang, parang itunuturing na typo errors lang daw yun, Prof. Admar, alam mo, talaga may practice sa Kongreso na ang tawag dyan for amendments to ensure internal consistency. Tapos nag-recreate nga ng grupo to finalize this. Ang problema, number one, nagbotohan kayo ng December 11 ng BICAM. Doon sa kopya at yan naman kumalat na at may pirma, hindi naman nila dinideny na may pirma yon. Yung kopyang yon may bakante, 28 blanks all in all.
Ngayon, kung nagbotohan kang may blank, tapos i-cure mo after, mukhang mali yun. Kasi parang sinusuplant mo ang power ng plenaryo sa iilan lamang na hindi accountable na tao. Kaya nga ang sinasabi ko, bakit hindi ba magsalita ang chairman at ang speaker? Bakit ko hinihingi ang chairman at ang speaker? Kasi ang budget originates from the House of Representatives. Ang Senado, mag-a-agree lang yan o magre-revise, kaya may BICAM. So babalik ulit tayo. Si Speaker Martin Romualdez, mabilis siya mag-draw ng gun on anything, on any issue. Bakit dito bilang liderato ng House of Representatives ay hindi niya pwedeng tindigan at sabihin ito ang nangyari? At pag sinabing ito ang nangyari, ang inapprove sa plenaryo na may blank, ibig sabihin nun walang item yung may blank. At in-enroll mo, susunod ka dun sa may blank, dun sa enrollment. So, aalsin mo yon. Yung sinasabi kasi nitong bagong tinalaga na chairperson ng appropriations, correction lang daw. Hindi magiging correction yan na typo error kasi katulad yung linalagay nyo. A certain amount to be replaced with bakante. Kunyari yan, after the acronym NIA, delete the amount in figures. That's 74 million and replace with what? Typo error? Walang Hindi naman yan typo error. Ang sinabi, mathematics, kinocure daw yung numero. Paano mo i-cure? Pinag-usapan nyo sa BICAM yan. So this is sloppy work. At tatandaan nyo karamihan na nangyari yung blank sa Department of Agriculture. Bakit? Ano ba meron ang Department of Agriculture at lahat ng congressman gustong mapasama dyan? O yan, katulad yan, 1 billion between the words of and appropriated, delete. That is an instruction. Diba? Kumbaga, bago kayo magbotohan, dinilit mo na yan. So kung nagbotohan kayo using this draft, technically, blanco, walang line item na 1,191,000,000. Wala. Kasi blanco Okay? So mali yung sinasabi nila na typo error lamang or mathematics. Bakit hindi na lang nila i-admit na nagkamali ang BICAM report? Hindi nila masabi yon kasi it creates a lot of problems. Because technically, hinaing nila sa presidente ang isang dokumento na hindi nila lilinis. And I call on the executive secretary, siya yung gatekeeper dyan, at ang DBM secretary, sila ang gatekeeper dyan, para i-ensure yung kopya na enrolled copy ay pareho dun sa BICAM report. So, klarado, may failure. Huwag na natin lokohin. Kasi ang dokumentong kumakalat ngayon may pirma. Ang dokumentong kumakalat ngayon may blank. Napakadali namang i-cure yan Ipakita nyo yung dokumento na pumasa after ng plenary vote. Kasi yun ang controlling. Pag may bakante pa after ng plenary vote, walang right ang kahit sino man na paltan o i-correct ang blanco. Dahil bumoto na ang plenaryo. Alam nyo, ang ginagago nila, ang taong bayan at ang mga members of the House and the Senate. Ngayon, kung okay sa kanilang linoloko sila ng leadership ng bawat chamber, ay hindi naman pwede na ang taxpayers na naglalagay ng pondo dyan sa budget na yan ay kanilang lolokohin. Diba? I-present lang yon. Ngayon, na-identify na natin Nagbotohan ng plenary na may blank. Merong witnesses dyan. Si Senator Amy, si Congressman Ungab. Tapos yung mga makabayan black, sinasabi, oo nga, may blank. Diba? May proof na. Ngayon, from the voting sa plenaryo
to the enrollment. Sino may control niyan? House of Representatives. Bakit? Sila ang Chamber of Origin. Sa Congress, legislative parlance, ang Chamber of Origin, pag tiningnan mo yung kopya ng enrolled copy, sino yung una? HN or SN? Pag HN, ibig sabihin yun ang origin, Chamber of Origin. At pag tiningnan mo sa Ligang Batas, sa Article 6, Section 21, ang Kongreso, ang House of Representatives, ang may power of the purse. So saan nanggaling ang mali? Sa House of Representatives, nagbotohan sila ng blanco. Tapos kinur nila after the fact para sa enrollment. Mali yun.